Joining us now is Attorney Maria Corazon Hines, Director of the Legal Service of the Energy Regulatory Commission o ERC. Good morning and thank you for joining us again, Attorney. Good morning to everyone. Ano po ba yung current assessment ng ERC dito sa mga recent brownouts and red alert status declared over the Luzon Green? Ang nangyari dito from our ends, ni-require namin ng NGCP na mag-submit ng explanation kung ano yung nangyari, ano yung specific date, time, and duration of each red and yellow alert, ano yung areas of transmission regions affected, ano yung root cause, ano yung triggering factors, ano yung mga generating units, transmission lines na nag-force outage, generating, at mga iba pang mga information. Sumagot naman ang NGCP, kaya lang meron pa rin kaming mga katanungan na dapat nilang sagutin. Kaya hindi muna kami makakapagbigay sa ngayon ng complete assessment kung ano yung mga kadahilanan at saka kung ano yung mga aksyon na gagawin namin. Pero ongoing naman yung aming investigasyon dito. Well, attorney, nag-imbestiga kayo at wala pa yung final assessment. No? Ano po yung initial na nakikita nyong cause ng mga itong brownouts na nangyayari? Okay. Umpisa natin doon sa Visayas kasi ito yung nauna yung yellow alert. Pag sinabi nating yellow alert ay meron pang sufficienteng supply para mapunan yung demand. Kaya lang, kulang na yung reserba. Kaya ang mangyayari niyan, kung kunwari sa ganitong pagkakataon, meron ulit magkaroon ng force outage na generating plant, magkukulang na yung supply ng kuryente para mapunan yung demand ng ating mga consumers, yung pangangailangan ng ating mga consumers. Kaya doon na magkakaroon ng rotating brownouts. Doon naman sa Luzon, yung red alert na yan, ay kulang na talaga yung supply ng kuryente para sa ating mga consumers. Kaya tayo nagkaroon ng rotational brownouts. Ang sanhi ng red alerts doon sa Luzon ay una, noong May 13 ito una, nag-trip yung linya ng NGCP. Ngayon, ang kasabayan naman yan, nagkaroon din ng mga forced outages ng ilang planta. At meron na rin mga planta na bago pa man nagkaroon ng tripping, ay naka-forced outage na din. Meron din yung tinatawag natin na derated na yung capacity o mas mababa na yung kapasidad na naibabato nila kesa dun sa installed generating capacity nila nung bago pa silang nag-ooperate. Kaya nung nagkasama-sama yon, ang naging resulta ay nagkulang na yung supply ng kuryente para mapunan lahat ng demand ng ating mga consumers. Kaya tayo nagkaroon ng red alert at rotational brownouts. Well, I was wondering nga po kung talagang ito pong sitwasyon natin was really, napag-aralan dahil meron po bang enough reserve power talaga? Kasi parang, di ba po, nakikita naman po natin yan, depende po sa demand ng per grid. Kung tumatakbo lahat yan, kung walang naka-force outage, walang naka-generating, sufficient naman. Kaya nga ngayon, nasa normal tayo . Pag sinabing normal condition, ay sapat yung supply at sapat din yung reserve para mapunan yung pangangailangan nating mga consumers. So may mga pagkakataon talaga na sufficient pa rin naman, na sapat pa yung supply natin, including yung mga reserves, maski may naka-forced outage. Kaya lang, nung mga panahon na nga lang yun, nagkasabay-sabay. Kaya hindi din pa rin namin ma-pinpoint kung ano ba talaga, kung sino yung talagang kailangang panagutin at yun yung kadahilanan kung bakit tayo nagkaroon ng red and yellow alerts. So yun pa yung pinag-aralan namin. Oo, antayin po natin yung yung magiging resulta po na inyong investigation. But of course, people are asking na po, ang publiko, dahil nakakaranas po sila ng mga rotational brownouts and then may mga anunsyo na mayroong pagtaas, di ba, ng electricity cost nila. Paano po natin ma-explain yun sa kanila? Yung pagtaas naman,
Kasi kapag bumababa kasi yung supply sa merkado, tumataas yung presyo. Kaya yun yung pinakasimpleng kadahilanan Supply and kung demand. bakit nagkakaroon ng demand. So law of supply and demand talaga yan. Pag mababa yung supply, mataas ang presyo. Pag mataas yung supply, mababa din yung presyo. Kaya nga ang pinag-aaralan talaga ngayon ay madagdagan talaga yung supply natin. Huwag lang tayong mag-rely doon sa mga current na capacity. Kaya nga tinitingnan namin ngayon ay yung pagtaas ng supply at pati na din yung pag-improve at pag-extend din ng mga transmission lines ng NGCP. Kasi magkaakibat yan eh. Yung supply ng kuryente, kailangan may dadaluyan. At yun namang supply ay kailangan ding dadaluyan. Kaya kung wala yung isa doon, hindi pa rin matutugunan yung mga pangangailangan natin sa mga consumers. Kasi kung kulang ang supply, kung kulang ang supply, kahit meron siyang daluyan ng kuryente, hindi pa rin sapat sa consumer. Pag sa kabaligtaran naman, kahit na meron kang dadaluyan, kung kulang naman yung supply mo, ay magkukulang pa rin. Kaya magkaakibat talaga yung dalawang yan. Generation at saka transmission of electricity. Isama mo na rin yung distribution system. Kasi yung mga distribution lines naman ng mga distribution utilities natin ang nagtatawid mula sa transmission line hanggang sa ating mga kabahayan. Attorney, ang tanong ko sa rin ng marami, no, yung stability in the long term ng supply ng kuryente. Kasi number one daw, given na daw, predictable na yung weather pattern. So, pag pumapalo ng summer, lalakas talaga daw ang konsumo. Tapos number two, with the fast expansion of businesses at nadadagdag ng mga households, for sure daw tataas talaga ang demand. So natatakot ang marami, baka maging continued occurrence yung brownout para nangyari nung I think early 90s. Actually, yun nga talaga yung dapat na mangyari. Kaya nga ang palagi naming sinasabi ay dapat magkaroon ng additional generating capacity. Pag tayo ng dagdag na planta, para din yung mga legacy, tinatawag namin mga legacy plants, yung mga lumang planta Yes. na palaging nagkakaroon ng nagme-maintenance, ay meron na rin naman yung kapalit kung kasakaling magkaroon sila ng mga preventive maintenance na gagawin. So yun yung una. Pangalawa din, kailangan yung ating mga transmission lines ay madagdagan din. Kasi ang nangyari nung nagkaroon ng tripping, wala na kasi ibang dadaanan. Yung capacity ng mga planta papunta sa atin. Kaya meron kami tinatawag na N-1. Kailangan merong alternatibong dadaanan sana yung capacity na yun para doon na dumaloy yung kuryente para makarating pa rin sa atin. So yun yung mga kailangang investments din doon sa transmission. Kaya nga kami sa ERC, ang binibigyan talaga namin ng pansin ay yung mga power supply agreements at saka yung rates din ng NGCP para matugunan yung kanilang mga pangangailangan para maitayo nila kung ano yung mga plantang mga kailangan at kung ano yung mga capital expenditures at facilities na kailangan para ma-improve at madagdagan pa yung ating mga transmission lines. Well, thank you for that, Attorney. No? Pero we'll keep in touch with you pag meron na po kayong final assessment sa inyong investigation. But for now, maraming salamat. Attorney Maria Corazon Hines, Director of the Legal Service of the Energy Regulatory Commission. Good morning. Good morning. Good morning at maraming salamat po.